Disappointed nga si Coach Raiko Toroman sa nangyari sa Gilas, Pilipinas sa 2023 FIBA World Cup. Sa interview ng Spin.ph kay Toroman ay sinabi nito na hindi maganda ang resulta ng Gilas, Pilipinas bilang isang top 16 sa FIBA World Rankings. Do kahit natalo ang Gilas, Pilipinas sa Angola, Italy, Dominican Republic at kahit nanalo sa China ay still no improvement pa rin ang performance ng Gilas, Pilipinas. So disappointing ayon kay Toroman. Hindi maipagkaila na disappointed ang mga Gilas fans dahil meron tayong NBA caliber Jordan Clarkson at bigman Kai Sotto. Dahil mataas ng expectation ng mga fans na makasabay ang Gilas, Pilipinas sa FIBA World Cup. Ayon kay Toroman na the game was disappointed, but hindi naman totally disappointed dahil nakadikit naman ang Gilas, Pilipinas. Unlike kasi noong 2019 na kung saan ay umabot sa 50 to 60 ang tambakan. Ayon kay Toroman na malayo na umano ang laruan ni Jordan Clarkson sa expectation ng mga fans sa first 4 games. Well, talagang malayo dahil inalat kasi si Clarkson sa 3-point shooting niya. Sa China lang talaga siya nakapagdomina na kung saan nakakuha siya ng 5 out of 10 mula sa 3-point area. Dahil kung naipasok ang tres ni Jordan Clarkson noon, abay panalo sana ang Gilas, Pilipinas. Lalo na sa Dominican Republic na kung saan nakapagtala lamang ito ng 1 out of 8 mula sa 3-point area. Ayon pa kay Coach Raiko Toroman na in my own opinion, Kai Sotto expected more minutes and bigger role in the team. That's one of the problems, but that's up to the coach. So isa rin ito sa naging problema ng Gilas, Pilipinas. Kung babalikan kasi natin ang panahon ni Coach Tab Baldwin, ay talagang nagamit na tama itong si Kai Sotto. Unlike sa panahon ni Coach Chot Reyes. Kaya mapapansin natin na mas naging active si Kai Sotto sa Gilas, Pilipinas pag si Coach Tab Baldwin ang coach. Pero kapag si Coach Chot Reyes ay parang hindi siya interesado dahil alam niya na hindi siya magamit ng maayos ni Coach Chot, di ba? Ayon pa kay Coach Raiko Toroman na Gilas can play better. If you remember in my time, the problem was size and lack of international exposure. Now, Gilas doesn't have a problem with size. You have Kai Sotto, Junmar Fajardo, AG Edu, at Japit Aguilar. So, malaki talaga no, ang pinagkaiba ng isang player pag na-expose sa international na laruan. Tulad na lamang ni na AG Edu, Kai Sotto at Dwight Ramos na na-expose sa international na laruan. So, malaking tulong para sa Gilas, Pilipinas ang paglalaro ng rising star ng Pilipinas sa maglaro sa ibang bansa. Umaasa naman si Coach Raiko Toroman na eto na ang simula ng Gilas, Pilipinas na makipagsabayan na sa mga malalakas na team sa mundo. Ayon kay Coach Toroman na ang susi para ma-expose ang mga players ay ang maglaro sa Europe. Malaki umano ang maitulong ng Europe para sa learning experience ng mga Gilas players. Well, the next question naman is, who is the next head coach since Coach Chot Reyes stepped down as head coach for Gilas, Pilipinas? Well, so far, matunog na pangalan ngayon atong si Coach Tab Baldwin at Coach Tim Con. But nang tinanong si Coach Tab Baldwin doon sa Cebu na kung bakit hindi siya humawak ng national team, ayon kay Coach Tab Baldwin, hindi umano niya masabi ang dahilan dahil sensitive ang question na ito. Pero nagbigay lamang ito ng short answer. Ayon kay Coach Tab Baldwin na it's politics. Nang tinanong naman siya kung babalik ba siya sa Gilas, Pilipinas, ayon kay Coach Tab na probably not. Hindi umano niya papalitan si Coach Chot Reyes sa Gilas, Pilipinas. Nang tinanong naman si Coach Tab Baldwin na since maganda ang progreso ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP, ay kung bakit hindi ito nag-demand ng malaking bayad. Ayon kay Coach Tab na gusto lang umano niya ng challenge. So, as of now mga idol, ay wala pa sa isip ni Coach Tab Baldwin na palitan etong si Coach Chot Reyes. So, politika talaga ang dahilan kung bakit humalis si Coach Tab Baldwin sa ating Gilas, Pilipinas. While Coach Tim Con naman ay dati na nitong inihayag na wala siyang planong humawak ng Gilas, Pilipinas. Dati na nitong sinabi na kapag umalis si Coach Chot Reyes sa Gilas, ay aalis din siya. Dati nang pinanawagan ng mga fans na dapat si Coach Tim Con ang susunod na head coach, 25 PBA champion, 2-time Grand Slam. Talagang overqualified si Coach Tim kung tutuusin, ano? Pero pwede pa namang magbago ang desisyon ni Coach Tim Con dahil ayon kay SBP President Al Panlilio
na sa ngayon ay tinapos muna nila ang FIBA World Cup bago ang Asian Games. Well, speaking of Al Pandilio mga idol, ay sinabi nga nito na wala pa silang final na decision sa pag-resign ni Coach Chot Reyes. Dahil as of now, si Coach Chot pa rin ang head coach. Mabakanti lamang ang position after ng FIBA World Cup. Well, bukod kay Coach Tim Con at Coach Tab Baldwin ay matunog din si Coach Raiko Toroman para sa Gilas Pilipinas. Pero sa pagkakataon na ito ay kabaliktaran naman si Coach Raiko Toroman kaysa kay Coach Tab at Coach Tim. Dahil si Coach Raiko Toroman ay interesadong hawakan ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Raiko Toroman, natatanggapin niya ang offer if siya ang pipiliin dahil hinawakan na niya ang Gilas 10 to 15 years ago. Marami umanong nag-recognize sa kanya na bumalik na sa Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Toroman na hindi naman mahirap i-develop ang mga Filipino players. It depends on how you handle it, especially the PBA players. Malalakas umano ang mga ito. Hindi sila mahirap na i-develop. Maybe 20 days of practice, they are 100% ready. Pero inamin ni Coach Raiko Toroman na hindi umano siya umaasa na siya ang next coach ng Gilas Pilipinas. Dahil as of now, focus muna siya sa kanyang trabaho bilang team consultant ng Converge at St. Benilde. Makaharap ng Gilas Pilipinas ngayong Asian Games ang kupunan ng Jordan, Bahrain at Thailand. Well, mapapalaban ng Gilas Pilipinas dito sa Bahrain at Jordan mga idol. Dahil tulad ng Japan ay unti-unti na ring lumalakas ang basketball sa Bahrain. Habang magkakaroon naman ng rematch sina Justin Brownlee at Rondae Hollis Jefferson. Huling nagkaharap si Jefferson at Brownlee noong PBA Governors Cup na kung saan ay tinalo ni Jefferson ang Barangay Ginebra ni Justin Brownlee. Maganda ang ipinakita ni Jefferson sa FIBA World Cup na kung saan ay nakapagtala ito ng kanyang career high 39 points kontra sa New Zealand. Samantala, dito naman tayo kay Kai Sotto. Matapos ang kanyang stint sa Gilas Pilipinas ay tutungo naman si Kai Sotto sa Japan sa Hiroshima Dragonflies. Inihayag nga ni Kai Sotto sa kanyang Instagram na umaasa siya na hindi lang ito ang huling beses na makapagpresenta siya sa Gilas Pilipinas. May patotsyada naman siya sa mga fans na bumatikos sa ating Gilas Pilipinas na hindi umano naintindihan ng mga Filipino ang paghihirap na ginawa ng team upang ipresenta ang bansa sa world stage. Good experience umano para sa kanya na makaharap ang ibang bansa sa World Cup. As of now, absent muna si Kai Sotto sa Asian Games doon sa China dahil conflict ang schedule nito sa Japan B-League. Sabi ko lang sa nangyayari ngayon sa Philippine basketball is nakakalungkot po, ano? Kasi kung kailan Asian Games ho, tsaka hindi tayo very optimistic about winning, no? We were looking so high at the World Cup that we forgot, no, na yung Asian Games na doable for us to win, yun ho ang napabayaan natin.